May tanong lang po ako sa inyo. Kasi po, love man kayo eh. Ang unang tanong ko po sa inyo ay, nagmahal na po ba kayo? Siyempre super. Ayun. Mami, para sa inyo, ano ang love? Love is sacrifice, patience, and lahat-lahat na pagmamahal pa rin. Paano po kung yung inyong minamahal ay nagkamali o nagkasala? Ano ang gagawin nyo? Siyempre dapat may second chance lagi. Yes! Ang ganda na po. Sunod na tanong, ito na po yung huli. Minahal niyo na po ba ang Diyos? Ay, siyempre naman. Sobra-sobra sa buhay ko pa yan. Aha. Okay, so ano po may papayo niyo sa mga kabataan natin na nagmamahal o magmamahal pa lang? Dapat ang mga kabataan ngayon, pag nagmahal, hindi lang yung minsan taon lang, minsan makakasali na nga lang, umaayaw pa. Dapat pag nag-asawa ka, lahat nandoon na. Lahat nandoon na. Tapos lagi nasa gitna si God. Wow, maraming salamat po. God bless po. Hello, amigo. Amigo, magandang araw, magandang umaga. Yes, magandang umaga po sa inyo mga minamahal na mga kaibigan. Muli bumabalik ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia. Sa pagkakataon pong ito ay muli tayong tatalakay ng isang napakaganda at mainit na, kumbaga, Mainit, ha? Mainit talaga yan. Naglalagablab. Lumalagablab. Naglalagablab na, umaapoy. na talakayan. Ano po? Ah. Pag-usapan po natin at sabayan ang pinag-uusapan ng maraming tao. Ano kaya yan? yon? Suot mo yan. Pula. Pula. Letter P. Yes, ibig sabihin, pagmamahal. Pagmamahal. Pag-ibig. Yan, pag-ibig. In English, Ay, syempre, love. L-O-V-E. Yeah, L-O-V-E, di ba? Love, affection, adoration, Oo nga. ano pa mga words na love. Di ba? So, magandang pag-usapan natin yan, amigo, no? So, nakaranas ka na bang umibig? Ayun, no? Oo. Siyempre, una sa magulang. Ano? Siyempre. Baby pa tayo. Oo. Mahal natin ang ating magulang. Oo nga. Ano ba? Tapos mahal natin yung kaibigan. Tapos later on, mahal natin, nakilala natin ang Panginoong Diyos, mahal natin ang Panginoong Diyos. Yes. So, yan. Alam niyo, minsan may nagtanong po sa ating Panginoong Hesukristo. At ang tanong ano po ang dakilang utos? Yun, At sumagot ang ating Panginoong Jesus. Sang-ayon sa Mateo 22, 37 hanggang 39. At ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong buhay mo. At ito ang, kumbaga, primera na utos ng ating Panginoong Diyos. At ang sumunod ay, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niyo po, nang sinabi ni Jesus na mahalin siya at mahalin ang kapwa at ang iyong sarili, binibigyan diin ng Diyos ang tinatawag nating importance of relationship. In the Relasyon. in the context of love, ano. Kaya kung ang relasyon, ang pag-ibig ay napaka-importante, partner, pwede bang i-share mo sa amin, ano bang ang iba't ibang uri ng pag-ibig? Well, ang usually, mga uri ng pag-ibig, ginaya natin sa Griego. Ano? Oo. Yung pag-ibig sa kaibigan. Aha. Ano yan? Pileo. Yan. Pag-ibig sa opposite sex na may pagnanasa. Okay, may attraction, no? Eros. Yeah. Na kung saan ang galing yung word na erotic. Erotic. Yung pag-ibig naman, na kahit wala kang makukuha, bigay ka ng bigay. Aha. Yan, letter A naman yan. Ano? Agape. Agape. Sacrificial Love. Unconditional. Meron pang dagdag. Ano ba yung dinagdag mo pa? Alam niyo ba, meron pang iba't ibang uri ng pag-ibig. Sabi nga nila, yung salitang family love, estorhe. Torhe. Minsan, binanggit lang yan minsan sa Biblia. Magkarugtong pa yung pileo estorhe. Ayan. Brotherly love, friendly love with, kumbaga, family love. Ito yung pagmamahal po sa ating pamilya. Tapos yung isang uri pa ng pag-ibig, yung tatawag nating partner na ludus love. Ludus. Ito yung playful love. L-U-D-U-S. S. Oo. Sabi nga lang, pag nag-ludus love ka lang, parang lugi, di ba? Sabi mo kanina. Ludus love, lugi Lugi love. ka. Kasi konto non-commitment. Ah. Oo. Usually, ang gusto mo lang rito, magkaroon lang ng fun. Casual. ano? Pleasure, no? No commitment. No commitment. Unless, partner, by God's grace, ma-develop. Ma-develop. Oo.
Pero pag hindi na-develop yan, usually yan yung dating for fun, dating for sex, o dating just to experience something. At meron pa, pagmamahal sa sarili. Kailangan yun. Oo, Self-love. Yes, self-love. Kasama yun sa utos ng Panginoon Diyos, Oo, di di ba? ba? Love thy neighbor as you love or in the same way that you love yourself. Okay. Diba? Tanong kita, amigo, ha? Pag sumakay ka ng eroplano at nagkaroon ng aberya sa itaas, di ba? Ibabaksak yung oxygen. So, sino ang unang lalagyan mo ng oxygen? Sarili mo. Bakit kaya? Sabi, mahalin ang kapwa. Ba't yung sarili mo muna? Mahalin mo nga muna ang sarili mo. Lagyan mo muna ang sarili mo ng oxygen. Kasi pag okay nang may oxygen ka, tama ng takbo ng isip mo, matutulungan mo na yung iba. Yan. Yan po yung tinutukoy nating self-care love. Yan yung tamang pagmamahal. No? Balanse yung pagmamahal po yan. Paano kung yung pagmamahal mo sa sarili ay sumobra naman? Anong tawag doon? Oo. Suicidal na yun. Yung naging obsessive ka, naging compulsive ka, minamanipulate mo na yung kapwa mo, okay, ina-exploit mo na, toxic na ang relationship. May tawag din dyan. Ano tawag? Manyak love. Sobra-sobra na. Uncontrolled na, Yes. unregulated. Akala kasi nila pag sinabing manyak, sensual, kabastusan. Pero actually, ang manyak partner kanyo, Mania, no? mania, compulsive, obsessive. Oo. Ang ibang term nila rito, partner, narcissism. Narcissistic, no? So, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo, obsessed ka sa sarili mo, ine-exploit mo ng ibang tao. Tuloy ibang tao, pag nakita, kahit may relasyon kayo, pag nakita ka, boyfriend ka o girlfriend ka, lakas ng tension, partner, nakakaranas ka na ba ng ganung relasyon? Biro mo, mag-sweetheart kayo. Tension? Tapos, kinakabahan ka pag nakita mo siya. Talaga? Oo, meron Parang hindi ko ganyan. pa naranasan Hindi mo yun, naranasan. Parang panay full of love yun naranasan mo. Wala pang mania. Parang ito yung mga toxic relationship talaga, na-exploit talaga. Oo. Delikado yung ganyan. Oo. Lalo kung dumating yung ganyang pag-ibig o pagnanasa sa isang teenager na hindi Oo. pa maayos ang kanyang control sa emosyon. Yes, no? oo. Na-over. Ito yung pwede magdala sa malalim na depression at anxiety. Na sabi mo nga pwede magdala sa breakdown or suicidal, kumbaga, anong tawag doon? Tendencies, no? Oo. Kaya sana ihiwalay natin yung mania sa agape love. Ano? Oo. Ang agape love, all out din yan. Oo. Sacrificial Oo. lang. Kaya lang, alam niya man, may break siya. No? May break siya. Nababalanse niya. Ang problema kasi sa mania love or maniac love, no? Obsessed ka eh. Oo, compulsive ka. Kaya, actually, iniisip mo mahal mo yung tao, pero actually, hindi mo siya mahal. Ang nangyari sa'yo, sobrang pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi mo na ma-let go yung tao. Minamanipulate mo siya. Kaya iba pumapatay pa sa ganyan. Oo. Ano? Hindi papatayin nila Oo. sarili nila o papatay sila doon sa iniibig nila. Dahil, Oo, totoo yun. ano na, obsessive. Oo. No? Pero, yun ang kailangang pagtagumpayan. Ano? Alam mo ba yung love sa For God to Love the World, John 3:16, agape ang ginamit doon. Yung love sa Matthew 22:37-39, agape ang ginamit doon. Yung love sa 1 Corinthians 13, agape rin ang ginamit doon. Yung love sa Ephesians, agape rin yun. Kaya ibig sabihin, yung relationship mo sa kapwa mo, relationship mo sa loob ng church, relationship mo sa friends mo, relationship mo sa asawa mo, at syempre, higit sa lahat, relationship mo sa God, hindi pwedeng mawala yung salitang agape. Agape. Kasi pag nawala ang agape sa isang uri ng relationship, ano mangyayari, Sir Glenn? Pag nawala ang agape love, alam mo, yung pagmamahal sa, may love ka sa pamilya mo, may love ka sa friends mo, may love ka sa boyfriend o girlfriend mo, pero wala namang agape, ano pwede mangyari? Pag wala agape, you will not really seek the good of the other person. Yan, You will just seek okay. your own good. Okay. Ang iisipin mo lang lagi, partner, yung benepisyo mo. Pero true love, agape love, ano yung makakabutis doon sa minamahal mo, yun ang iisipin. Pag nawala agape love, wala na. Hindi na yan yung godlike love. Tama. Hindi siya godlike love. Selfish love na tawag doon. Tama. Selfish love. Ang definition natin ng agape love ay selfless, Selfless. unconditional, sacrificial, di ba? Sacrificial. Ito yung halimbawa na binigay ng Diyos sa atin doon sa cross ng Kalbaryo. Dapat yung partner, yung sacrificial love, nakikita sa pagmamahal sa nililigawan pa lang. Oo, importante yan. Sa kaibigan. Oo.
sa anak, Oo. sa asawa, Oo. sa kapatid sa pananampalataya. Pwede rin isama yung sa ating kapwa, lalo na yung mga maliliit na tao. Yes, tama ka. Oo. Kaya napakahalaga ng agape love. Kasi alam nyo, itong agape love, ito yung, kumbaga, yung definition ng agape sa 1 Corinthians 13. Love is patient. Love is kind. Love does not seek, di ba? Your own, di ba? Love that does not enjoy evil or wickedness, di ba? And love that, kumbaga, overcome it. Okay, love that forgives. Ayan. Very important yun sa relationship, Kasi, yes, no? alam mo, Forgiveness. ang eros hindi nagpapatawad yan. Oo. Kahit yung pagmamahal ng istorya sa kapileya, limitado yan. So, kung pag-uusapan mo yung salitang forgiveness, nakaroot lang yan sa agape love. Oo. Kaya pag ang relation partner, walang forgiveness, may hirapan ng isang relasyon. May hirapan makasurvive. Kasi wala namang perfect relationship. Yes, eh. oo. So sometimes you make mistakes, you make errors. So, yung forgiveness, it covers all sins and errors. Yun, di ba? Sabi nga, love covers, love covers all sins, di ba? Nakalimutan ko na lang yung verse niya sa Bible di ba? Pero meron ganun Meron ganon. Pero hindi naman ibig sabihin po na pag may agape ka, ay ma-overlook mo partner o ma-imbalance naman yung tinatawag na attraction. Kasi importante rin na yung mamahalin mo, attracted ka. Yes, dapat Oo. may spark nga Oo, may chemistry, di ba? Kaya dapat, lalo sa relationship na opposite sex na asawa mo, kailangan meron ka ring sexual desire. Ay, syempre. Oo. Kasi kailangan yun sa relationship, lalo na pag intimacy. Tama. Saka partner, di ba ikaw na rin sabi doon sa libro mo na sex is a gift? Yeah. Regalo yan ng Diyos sa atin. Kasi inutusan tayo, partner, na Panginoong Diyos, na magpakarami. Oo. Siguro, yan ang next episode natin. Pag-usapan natin yan, no? Yeah. Maganda Pero ngayon, yan. emphasis mo natin, agape. Yes, agape love, pagmamahal ng Diyos. No? Agape love. Gaano ba talaga kalalim, kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Sabi nga, he was willing to give his life for us. And siya bilang Diyos na mismo, nagkatawang tao, regalo na yun sa atin, at siya pa yung umako ng ating kamatayan. So, He died for us. So, that kind of love is, you're willing to take the bullet for someone else. Tama. Yan ang talagang agape love. Kitang-kita ko to sa maraming magulang. No? Gigising mo maaga, late na tutulog, ihanda na, tatrabaho para masustento. Tama. Kitang-kita. Pag may sakit na yung asawa mo, o may sakit ang anak mo, aalagaan mo, maubos man ang pera mo, resources mo, para lang siya ay gumaling. Yan ang talagang self-giving. You give yourself and totality so that the other person will be saved, will have a good life. No? That's really an agape love. Tama. Alam, makita yan sa ating mga relationships, no? Sa kapwa-tao. Importante yan sa loob ng pamilya, ang agape love, para merong forgiving, okay? Merong respect sa loob ng family. Importante rin yan sa loob ng church. Alam mo, kung walang agape sa loob ng church, madidivide ang church. Yeah. Tuloy-tuloy na division yan. Pero pag nagsama-sama yung mga sinners, Oo. Pero mo, banggahan yan. ang Sinners lahat. ang church ay hindi naman composition ng banal yan Sinners yan. Tapos meron pang kaaway na nagsusow ng kaguluhan. Tama. Devil, no? Kaya kailangan ng love. Kung walang love yan, ang agape love yan sa relationship natin sa loob ng church, wow, talagang panay murmuring yan. Murmuring, complaining, yan ang may makikita miyembro. Backbiting, Yes. fault finding, yan po ang makikita natin. No? Kaya ganyan po ka-importante talaga ang agape love. Kaya kailangan natin, partner, ang Panginoong Diyos. Kasi siya nagbibigay sa atin ng agape love. Di ba? Oh, yes. Okay. Sa mga minamahal na kaibigan, pansamantala ay puputulin muna po namin ang aming talakayan tungkol sa naglalagablab na pag-ibig. Sa malamig na kapaligiran ngayon. Yes. Sana huwag kayong magsawang humibig. Sabi nga sa Biblia, love one another. Agape yun. Yeah. Love one another. Forgive one another. Carry each other's burden. Yan po ang admonition ng ating Panginoon Diyos.
Nais po namin kayong idalangin sa pagkakataong ito. Dakilang Diyos, narito po ang inyong mga anak. Alam po namin na hindi kami nakaabot, kami nagkulang ng pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Nawa Panginoon, kayo ang tumira sa aming puso upang kami matutong magmahal na mayroong agape, unconditional, selfless, and sacrificial. Basbasan niyo po kami lahat, ingatan ang aming pananampalataya at naway wag man lamig ang aming pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa aming kapwa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Baka gusto mo bumate, partner? Tungkol sa love. Baka meron kang gustong... Happy Love Day, Happy Love Week, Happy Love Month, Happy Love Year. Yeah. Nawa maranasan mo ang pag-ibig ngayon at sa mga darating pang-araw. Kaibigan, kung nakikinig ka, kung iniisip mo walang nagmamahal sa'yo o hindi ka pa nakaranas ng pagmamahal at hindi ka pa nasabihan ng I love you, alam mo ba, si Jesus, lagi kanyang sinasabihan bawat araw ng salitang I love you. Mahal na mahal ka ng Diyos. At para sa aking pamilya, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Para sa aking asawa, I love you, me. At nawa, habang tayo ay nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, ang buhay natin, partner, ay kumbaga masakop ng isang uri ng pag-ibig na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Muli po nagpapaalam ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia. Isang tanong lang ito. Sige. Para sa iyo, ano ang love or pag-ibig? Love po para sa akin is something na dapat hindi hinihingi and dapat genuinely siya mararamdaman ng taong gusto mong makatanggap nun. Wow! Ang tanong ko sa iyo, nagmahal ka na ba? Yes po. Sa family ko. Sa family. Ayan o. Ma'am, ano po para sa inyo ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay love. Yan. Masarap ba magmahal? Masarap! Yes! Lalo na't malapit ng Valentine's. Andali ha.